Hey mga wallflowers! Welcome to my world. Dati akong tahimik na naglalakad-lakad, ngayon ay naglilibot na sa Pilipinas or anywhere sa mundo, searching for hidden treasures at mga kwento sa mga maliliit na detalye. Quiet and observant, mahilig akong mag-imbita ng magic sa mga overlooked at mga bagay na iba-iba ang kulay. Sa mga wallflowers dyan, this is our moment to step out, ma-explore ang bagong kultura at i-share ang journey natin, one quiet but exciting adventure at a time. Tara na, sabay-sabay nating yakapin ang ganda ng paglalakad ng tahimik, pero confident. Last week ko nasa US, kaya todo sulitin mode kami ng family. Nagsimula sa Universal Studios, finally, nakita ko in person ang mga sets na dati ko lang napapanood. Sumunod, gala sa Hollywood Boulevard. Picture dito, lakad doon, at syempre, tourist mode on sa Walk of Fame. Tapos, dumiretso kami sa downtown LA. Nag-food trip at konting sightseeing bago mag-shopping galore sa Ontario Mills. Hindi rin papahuli ang mga commercial malls dito sa Foothill. Parang every corner may sale. So yes, dagdag baggage na naman. Sakto pa, birthday week ko rin. Simple celebration lang with my family sa Cheesecake Factory. Pero sobrang special kasi first time ko mag-celebrate abroad. After all the fun, road trips and laughter, dumating din yung moment na kailangan ng mag-empake. Time to go home. Dala ang memories, experiences, at syempre, pasalubong. What a trip! Week 3 in the US, wallflowers. And by this time, sanay na ako sa routine. Planning, packing, and making sure everything's set before each trip. Hindi biro maging all-around travel coordinator ng pamilya. Lalo na kasama sina nanay, tatay, kuya, ate, at mga pamangkin. Pero kahit nakakapagod minsan, fulfilling siya, lalo na kapag maayos ang lahat at enjoy ang bawat isa. This week, mas puno at mas exciting ang lineup. I really took time to plan this one. I checked the maps, the best routes, booking tuklok, and even the ride schedules para sulit ang araw namin. Every trip this week had its own flavor. Minsan, theme park fun, minsan city culture, minsan chill shopping. Pero lagi kong mindset, enjoy the ride and be present. This week's adventure really summed up what I love about traveling. Being with family, trying new things, and just making memories. And of course, I ended the week celebrating my birthday, surrounded by the people I love most. Week 3, the most packed, the most memorable, and definitely the highlight of my US stay. For almost 40 to 50 minute drive, head south to catch the 210 West towards Pasadena, merge sa 134 West, then take the exit for Lankershim Boulevard or Universal Hollywood Drive. Turn right and nasa Universal Studios Hollywood na kayo. Shit. Saan ang drop off? Sige. Ba't pa na pa? Yes, drop off. Special talaga sa akin ang Universal Studios kasi sobrang na-enjoy ko yung mga rides, lalo na yung Jurassic World. Although I also love Disneyland, pero I chose to go back to Universal Studios muna kasi gusto kong ma-experience for the first time ang the Wizarding World of Harry Potter. Si Beetlejuice. Oh my God. Yung bago Hindi ko siya kanila. Kaya ba na ako ito nalala mo? I don't know. ito si Hello Kitty. Hello Kitty. Ayun na si Hello Kitty. Oh my God, trolls. Upon entering yung theme park,
And ang usual good vibes, papalapit na kami sa isa sa pinaka-na-anticipate ko. At eto na nga, the Wizarding World of Harry Potter. Kahit hindi nag-snow, okay na din yung weather na malamig. At dito ko na sisimulan ang photoshoot na pinlano ko. Ito na ba yung butterbeer? Ito na yata yung butterbeer. Hindi ko na ako saan pupunta muna. So cool. Joy, maybe. Tinanong ko yung kanina. Welcome. Ito yung ride. Ayun, si Ride niya, ano? yung Hippogriff. Hindi yata kami nag-ride siya. Parang hindi ko rin kaya. Pumunta lang kami na dito para mag-butterbeer. Kasi last time ata parang mahaba. Ayun. Mahaba. Yung pala may 1 dito. By the time we exit this portion, madami na akong na-experience na magical. Parang nasa movie lang ako. Nakabili na ng wand, nakainom ng butterbeer, at nakakita ng practical magic. At ito na nga, pababa na kami sa lower lot para puntahan ang favorite ride ko, Jurassic World. Kahit madami ang tao, titiisin kong ma-experience ito dahil ang saya talaga ng overall ride and the last drop nung ride. Ano ba tayo ng resto? Tingnan mo ko sa Ang sabi mo dito sa entrance mo daw talaga. ano? Yung babalik pa tayo. Its silhouette is one of the most recognizable and diverse world of these ancient reptiles. They are an extraordinary sight. Some grow to over 30 feet long. And while they have the smallest brains of all the other species of dinosaurs, they compensate for that with their Oh my God, Bumblebee. Ayun na. After all the rides there, lumipat na kami sa next section na first ko din may experience. High hopes din ako sa section ng Mario Brothers. Although I can say na pambata talaga yung experience, I still felt the nostalgia na nilalaro ko lang sa computer games. Sumaya doon tayo. Star! Ano, picture mo ako na nakatalon. Ayun.
So eto na nga, paglabas namin dito, nagtuloy na ulit ako sa photoshoot ko. Kahit lahat ng visitors ay naka-rubber shoes, sinuot ko na ang baon kong boots. Kebs na din naman sa trip ng mga madlang people dito, so tinuloy ko na lang talaga. Buti na lang talaga at sa time na ito ako nagpalit ng boots kasi nakaupo lang kami sa overall ride. As long as nag-pictorial na ako sa mga napili kong sections, ayos na ako. The idea of reviving a tour of the studio returned when the Green Line bus tours that would start in Hollywood would make stops at our studio gates. So on July 15, 1964, the first of our red and white candy stripe glamour trams took 67 passengers on a 2-hour drive. On the left, these sound stages have been used for shows like Ted, The Kelly Clarkson Show, Quantum Leap. Both versions of the show have filmed here, the sequel series, as well as the original run with Scott Bakula and Dean Stockwell. Hacks is back on the lot working on season 4. He shows Doctor Who has filmed in the Metro sets. Now, Courthouse Square has been here since the early 1940s. Right now, we're pulling into New York Street. Some of these sets have been here just as long, but some of them were only added as recently as 2008. Coming up on this left corner, we have a bakery. You can see inside of there. See, there is an actual room. I'm going to talk about that in a hot moment here. Now, ignoring that, you're going to notice a majority of the sets all over the lot. The city preliminaries and finals for all of Los Angeles films right there on New York Street. And as we pass by New York, you can see what I mean with these facades. They're too thin to have an actual apartment complex or any type of business on the inside. But right now on our left, you can see what looks like a brick wall. If you look closely, you might be able to see the seams in that brick wall, letting you know that those are just panels of all those materials that mentioned, molded and painted to look like the real thing. Now, because of some construction happening on the lot, we're taking this route to hit our next destination. But that means we're going to pass by one of my favorite things on the back lot, the classic Universal Monster mural. Now, this is something you want to get pictures of. You won't miss it. It's going to be coming up on the right side. But as a combination of practical sets and facades, Port America's the 1980s as a San Francisco subway, but everything has been modernized. Even the filming equipment has been all brought into the 21st century. I just don't like one of them on time because this could be a big one. You just survived! Earthquake, the big one. Hollywood sign is, it's just on the other side of the mountain.
Wala na si Vampire. Ayun o. Yung mamayang gabi siguro. Kasi ba? Ay, meron naman ngayon. Halloween Nights Horror. Pagtapos ng studio tour, bumalik na kami paakyat at kumain na ng lunch. After that, bumili na sa gift shop and pumasok sa remaining interactive rides. Medyo mahaba yung pila dito ha. Pero since marami pa ding makikita sa interior ng Secret Life of Pets, na-enjoy pa din naman namin yung queuing. Secret Life of Pets. Mali mo ba kami? Pagbalik namin sa main plaza paglabas sa The Secret Life of Pets at sa portion ng Minions, lumabas na kami papuntang City Walk. Inikot lang namin back and forth yung City Walk to see kung may mga bagong stores or features. So far, mga new brands lang din yung nakita namin. But still, we optimize the time to experience the area. By the time na masundo kami ng brother ko, hindi pa din fully nag-sunset. Early hapon pumunta na kami sa downtown LA para maghanap ng dinner. Kasama na sina nanay at tatay, so nag-try din kami pumunta sa ibang landmarks doon. So it's going to be an almost 40-minute drive, leaving Sierra Vista Park, head south to catch the 210 West towards Pasadena, merge sa 134 West, then take the 101 South towards Los Angeles. Exit sa Gower Street or Cahuenga Boulevard, turn right, and nasa Hollywood Walk of Fame na kayo. On a different day, pumunta kami sa Hollywood ni JV with my brother to tour as iconic Hollywood Boulevard. Kahit pabalik-balik pa ako dito,
It never fades yung glitz and glamour na nagbibigay ng iconic movie moments na napapanood ko lang sa TV at sine. Dito na siya sa Amerika. After this, time to move to the next famous locations, LA! It's almost 40 minutes drive. Head south to catch the 210 west. Stay on for 10 miles. Then transition sa 110 south towards Los Angeles. Continue straight directly into the heart of downtown Los Angeles. Take the 6th Street exit and then you have arrived. This time, mainly for JV's iconic place naman. Umikot kami sa downtown LA just in time na maraming changes na din. First time ko din dito kaya sinulit ko na din yung mga lugar. Para siyang mas malaking version ng BGC. Pagtapos kong samahan sila sa mini road trip at golf hitting sa driving range, umuwi na kami sa bahay ng kuya ko. It's a 20-minute drive via the 210 and 15 South, heading from Sierra Vista Park to catch the 210 East. Stay on for 10 miles, then transition to 15 South towards San Diego. Take the 4th Street exit, turn right, and you'll see Ontario Mills on your right. Here's the final itinerary. Shopping galore! Since last week ko na dito, sinulit ko na ang mag-shopping sa nearby malls. Yung mga hinuli kong shoes na inay ko, nabili ko na. Then, pasalubong and more outfits for me since bigger sizes na ang need ko.
Hello po, pauwi na po ako sa Pilipinas, galing sa Amerika. Dito po tayo sa gates ng LAX. So, thank you America for this 3-week trip. Nag-enjoy po ako. Thank you. Time to go home. Sobrang sinulit talaga ang last week na ito na kahit ako lang mag-isa ang uuwi, sobrang fulfilled ako sa lahat ng ginawa ko at nakapagpahinga ng maigi. Hanggang dito na lang mga wallflowers. I hope you enjoyed watching my 3 weeks of experiencing US. Ang daming first times and sobrang appreciative ako sa family ko at boss ko na napayagang pumunta dito. On to the next trip, wallflowers. If you want to keep on watching my videos, please click the like and subscribe button to keep you updated sa mga adventures at silent happiness ko. See you again sa next endeavor, wallflowers!